We're still in our series. Pero baka dalawa lang to. Ang title ng session ko sa inyo ay Realize the Brevity of Life Part 2. Ganyan talaga pag galing sa November 1. So, awit 90 verse 12. Kaya turuan mo kami na bilangin ang aming mga araw upang kami ay magkaroon ng pusong may karunungan. Sino ka naman ang ayaw magkaroon ng karunungan? Ano? And the Bible says the best way para magkaroon ng karunungan is for us to learn to count our days, to know the brevity of life, o yung ikli ng buhay. So, number one, ito yung ating pinag-usapan last Sunday. Akin lamang papasadahan ng konti. Those who know how to count their days will desire to know the meaning and purpose of life. Yung mga tanong na bakit ako nandito, yan yung mga malalalim na tanong. Usually, mga high school yan nakakagawa ng team. Why am I here? And of course, dahil hindi tao ang lumikha sa tao, hindi niya alam ang kahulugan ng kanyang buhay. Ang tanging makakasagot na yan ay yung originaling lumikha sa tao. At napag-usapan natin last Sunday, we are here to worship God. We are here to fellowship with our brothers and sisters in Christ. Kaya kayo ay lagi ko ini-encourage to attend dahil ang sabi ng Diyos, huwag kalilimutan ang pagtitipon-tipon o ang pagsasama-sama na nakaugalian na ng iba. Yan ang sabi ng Bible. At hindi sinabing huwag kalimutan ang pag-online. Of course, yung mga talaga namang malalayo at sila ay nasa online, and I want to greet you. We have members sa online. Actually, doon sa leadership camp, may umattend sa leadership camp from Rosario, La Union. From Rosario, La Union, umattend ng leadership camp. Sila'y member daw natin sa online. At di nagpakilala, sabi ko, praise God. Ang lawak ng nararating ng JA1 Rosario. Ang dami nating member. Okay. Kaya sabihin mo sa katabi mo, next year, ikaw ay a-attend na. Kayo ang nawawalan, I'm telling you. So, those people who don't count their days will live foolishly. Bang nabubuhay na parang hindi mamamatay, ano? Akala ay nandito sila forever. Ang akala ay ang buhay ay ito na. Gayong ito'y isa lamang tuldok sa linya ng eternity. A dot in the line of eternity. 1 Chronicles 29 verse 15 says, For we are aliens and pilgrims before you, as were all our fathers. Our days on earth are as a shadow and without a hope. Oh, I pray, maunawaan natin hindi tayo taga rito, dumadaan lang tayo dito. Tayo ay mga aliens, foreigners sa lupa. At hindi natin alam kung hanggang kailan. Pero ang sure ko, in 100 years, lahat ay wala na tayo sa lupa. Siyempre, katulad ko, ako'y 51 na. Di plus 100, 151. Ano? Next birthday ko, 41 ako. Okay. Kaya, alamin mo ngayong taon, 17 ka, plus 100, 117. Last Sunday, sinabi ko sa inyo yung pinakamatanda na verified, 122 years. At wala pang nakakalampas uli ng 120 na verified. Anyway, maganda itong napapag-usapan ito. Ano, nakakatalino ito. Huwag kayong matatakot. Kayong matatakot sa kamatayan. Bakit? Kasi may pangako ang Diyos sa atin na kahit tayo mamatay, tayo bubuhayin muli, bibigyan uli ng katawan, kapareho ng katawan ng Panginoong Hesus. Kaya hindi nakakatakot ang kamatayan. Ang buhay natin ni dire-diretso, kasama tayo ng Panginoon. At tayo tagalangit. Amen po ba? Okay. So, punta tayo sa number 2. Those who know how to count their days ay magiging matalino patungkol sa kanilang oras.
Kapag hindi natin na-realize ang brevity of life, napakadaling maaliw sa mundong ito. Nakakaaliw dito. Kala mo ito'y forever na. At ang iyong oras ay lumalampas ng hindi mo nalalaman. Dumaraan ang panahon ng hindi mo na alam. I remember yung isang nagpa-pray sa akin They came from the States, nagpakapunta-punta dito. Parang gusto nila magka-baby. Ang sabi nila, nung pumunta sila sa States, ay ang kanilang plano ay mag-iipon lang ng kapital at babalik na. Pero hindi daw nila namalayan, pumuputi na ang buhok nila. Ibig sabihin, hindi nila namalayan, dumaan ang panahon, ang tagal na nila sa States. Hindi na nakabalik. Ganyan po ang panahon Akala mo napakaraming yung panahon, pero ang bilis niyang dumaan. Mamaya nga Pasko na ulit Alam naman yung pag Pasko na, di ba? Pag Pasko, 25 ng December yon, di ba? Okay. Kapag Pasko, sunod na ang bagong taon, di ba? Masayang Pasko, ano? Yung hindi nasagot, huwag kayong pupuntahan. The clock is ticking. Hindi na babalik ang oras na lumipas. Huwag sayangin. Huwag sayangin. Huwag nating ubusin ang panahon sa hindi mahalaga. Isipin yung mahabang usapin na ginugol dahil lamang sa damit na isusuot. Noong gabi nagsusukat na, alas 12 ng gabi nagsususukat pa. Pagkagising sa umaga, hindi pala yun na isusuot. Mahabang usapin sa medyas na nawawala. Sa halamang natuyo dahil sobrang dilig. Sa haba ng usapin kung susunduin ba ng musiko ang Reyna Elena. Ewan ko kung hanggang ngayon yun issue pa. Nung panahon namin yun issue Kung ang Reyna Elena bagay pupunta na doon o susunduin ng musiko. Ay, mahabang usap yun. At nauubos ang oras sa walang kakwenta-kwenta. Sabi ng Ephesians 5:15-17, kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at hindi tulad ng mga mangmang. Gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon, sapagkat puno ng kasamaan ang kasulukuyang panahon. Verse 17, huwag kayong maging hangal, sa halip unawain ninyo kung anong kalooban ng Panginoon. Oh, this Bible says, redeem our time. Use our time wisely. Huwag maging foolish. Unawain kung ano ang will ni Lord. Kasi sayang ang oras na ang ginagawa mo hindi will ni Lord. Actually, kung papaano sinasakal ng mga alalahanin ang mga salitang naririnig, ito yung parable of the sower. Gayon din inuubos ng mga alalahanin ang ating mga araw o ang ating oras. Basahin ko sa inyo yung Mark 4:18 and 19. This is talking about the seed which was sown among the thorns. Okay? Still others, like seed sown among thorns, hear the word. So nakapakinig daw sila ng salita. Verse 19. But the worries of this life, the deceitfulness of wealth, and the desires for other things come in and choke the word, making it unfruitful. Ito ay parable na nagsasabi, yung mga nakikinig ng salita, hindi naging pakinabang sa kanila kasi sila'y naabala ng mga alalahanin ng mundo. Sila'y naabala ng pagpurso sa wealth. Sila'y naabala ng paghanap sa mga dinidesire mo sa mundong ito. Naubos ang oras. Iisa na nga lang ang buhay, maikli pa, ginugol pa sa mga bagay na hindi mahalaga. Kaya I am suggesting, strongly suggesting, magbawas kayo ng kinabibisihan. Baka may kinabibisihan kayo na hindi nyo alam, may nakakaubos ng oras, magbawas kayo. Bakit? Para mailaban mo yung panahon mo. Yan naman 24 hours mo Ang 8 oras din yan itutulog At ang 4 na oras yung preparasyon sa pagtulog. Ilang oras ang pagkain at mas mahaba ang preparasyon sa pagpapahanda ng pagkain.
Kakaunti na yung oras para gugulin sa mahalaga. Paano ko ba nalalaman ang mahalaga? Kung ang ginagawa mo ay hindi makakaabot sa walang hanggan, hindi yan mahalaga. Always look from the perspective of God. Ang mahalaga lang na ginagawa ay yung madadala natin sa langit. And yes, ito po ang madadala natin sa langit. Madadala natin sa langit, and anything that we do for the glory of God, for the expansion of His kingdom, madadala natin sa langit ang mga tao na ating inakay na mapalapit sa Panginoon, yon ang dala natin sa langit. Yung mga gawa na ginawa natin para sa kaharian ng Diyos, yon ay may katumbas na reward. Yon ang dala natin sa langit. The rest, iwan. Kaya tingnan mo yung mga ginagawa mo kung may dating iyan sa walang hanggan. Dahil ang ibig sabihin, kung hindi, yan ay hindi mahalaga. Kung ipagpapatuloy mo naman ang iba mong ginagawa, ako na may naniniwala, ano naman, pastor, kailangan para mabuhay. O sige, hanap buhay, okay lang yan. Ito ang aking sasabihin at sinabi ko rin sa leadership camp. Let there be a blending. Blending. Hindi nyo nakikita ang mga singers, lalo na pag gusto ko yung nag-a-acapella talagang labas ang boses doon yung walang instrument. And then ang boses nila iba't iba, and then lalabas, at ang gandang pakinggan. Merong alto, may soprano, may bass, may tenor. Nasaan ka gandun, Atoy? Ako nasa audience ako Ako ay nasa tenor, ha? Ako'y makikinig lang. At sila'y sabay-sabay kakanta. Ang gandang pakinggan, iba't ibang boses, iba't ibang tono, pero pag nagsama-sama, isang tunog. Ang ganda. Hayaan ninyo ang ating mga ginagawa ay ganun din. Let there be blending, na kapag lumabas ay isa ang tunog. Kaya ka naghahanap buhay ka para lumawak ang kaharian ng Diyos. Kaya ka nagninegosyo ay para mas marami pa makakilala sa Panginoon. Maimpluwensyahan mo ang nasa sphere of influence mo at makakilala sila sa Panginoon. Lahat ng ginagawa mo, you do for the glory of God. So lahat ng ginagawa mo ay nagbe-blend. Maganda ang tunog, pero pag napakinig ng Panginoon, iisa ang tunog. Jesus lang ang tunog. Gusto maging matalino? Ang sabi ng Panginoon, siguraduhin mo ang ginagawa mo, makakarating din Yun yun. Isang sigurado sa mga taong inilalaban ng panahon nila para sa Diyos ay itong sure. Basahin ko sa inyo. 1 Corinthians 15:58. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Ang mga ginagawa mo para sa Panginoon ay hindi mawawala ng saysay. So anong ibig sabihin nito? Ang ginagawa mong hindi para sa Panginoon ay walang saysay. Tindi talaga ng perspective ni God, ano? Ang tindi talaga ng view from above. Bakit? Itong sabi ng mga namumundok yung mga mountain climbers natin, pagdating mo daw sa itaas, nag-iiba ang pananaw mo. Sanay kasi tayong nasa babang tumitingin sa taas. Pero pag nasa itaas ng bundok, makikita mong ang lawak ng creation, ang liit mo. Oh, I pray na makita natin ang ating pananaw ay hindi yun ang talagang tamang viewpoint. Ang viewpoint ni God ang tama. At kung gusto mong maging matalino, makita mo ayon sa tingin ng Diyos. Okay? At ang sabi ng Diyos, lahat na gagawin mo para sa Kanya, para sa kaharian ng Diyos, ay hindi mawawala ng saysay. So mabalik ako kanina, doong bago ang generator mag-say ng hi. Ako'y natutuwa at papasalamat ako sa Diyos sa biyaya na binigay sa inyo na kayo'y nandito kasi inilaban ninyo ang panahon na para kay God. Bakit? Sa daming pwedeng kumuha, the worries of life, the deceitfulness of riches, the pursuit of other things that we desire, ang daming gustong makakuha.
Malimit kong sabihin, ang isa sa mga nakakapigil ay kapag ka may dumating na 6-footer, hindi na po ngayon ganon. 7-footer na ang dumadating. Mga matataas na tao. Lagi kong sinasabi na kaya minsan hindi nakakarating ay may kausap na mga heavyweight, mga mabibigat na tao. Meron pa namang tatangkad at meron pa namang bibigat sa Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari. I remember long time ago, uma-attend ako sa church. Ako'y magtatapat sa inyo ha. Ay ako na may walang nakukuha eh. Kaya man sabihin. Pero alam ninyo, uma-attend ako. Nandoon ako. Because ang sabi ko, what I do for the Lord. Hindi yung ano gang makukuha ko, ano gang aking mapapala. Hindi eh. Pag ako'y napunta doon, ako'y alam ko na I'm doing it for the Lord. At ang sabi ni Lord, ang lahat na gagawin ko para sa Kanya, hindi mawawalan ng saysay. Alam ko may saysay yun. Pag-attend mo pala ang dito, pinakamahina ni donuts eh. Talagang may mapapala. Okay. So sabihin mo sa katabi mo, salamat sa biyaya ng Diyos, nandito ka. O sige, number 3. 4 lang to eh. Nasa number 3 na tayo. Those who know how to count their days ay magiging matalino patungkol sa kayamanan. They will have eternal perspective. It will change the way they think, they talk, they live, and how they give. With eternal perspective, surely ito mangyayari. You will be more generous. Why? Pakinggan nyo. Bakit ang sinabi ay deceitfulness of riches o ang panlilinlang ng kayamanan? Bakit ang kayamanan ay may halong panlilinlang? Kasi pinepresent ng wealth ang kanyang sarili na siya ay worth giving all our time and effort sa pagpursu. Ang sabi ng wealth, habulin mo ako ng iyong buong puso, buong isip, buong kaluluwa. Ako ang habulin mo. And then, mabubuhay ka sa mundong ito at aakalain mo na iyon talaga ang kailangang habulin. That's why the Bible said, the deceitfulness of wealth or the deceitfulness of riches. I read the book by Randy Alcorn. Napakaganda ng book niyan. Tungkol sa eternity. Ganda. Sobrang ganda eh. Ako'y pag binabasa, hindi ko maipagpatuloy eh. Kasi kailangan kong aking anuhin yung mga sinasabi. Diyan ako na sa eternity. Masyadong naging may impact sa akin. May sinabi si Randy Alcorn, at ito'y testimony ni Leona Bryant. Na-discovered na si Leona Bryant ay merong terminal cancer. Terminal. And only a short time to live. Binigyan ng taning ng doktor. At sabi ni Leona Bryant kay Randy Alcorn, sabi niya, nagkaroon ng radical change sa aking perspective. Nagkaroon ng malaking pagbabago sa aking pananaw. Ito ang sabi ni Leona Bryant. The most striking thing that happened is that I find myself totally uninterested in all the conversations about material things. Ang pinaka-striking daw na nangyari sa kanya ay nawalaan na siya ng gana sa lahat ng kwentuhan tungkol sa material na bagay. Tungkol sa lupa, tungkol sa sasakyan, tungkol sa bag, tungkol sa relo ni Paring Hives. Wala na daw ng size. Hindi na daw siya interesado. Sabi niya, things used to matter to me. Dati, yung mga bagay na yung mahalaga sa akin.
But now, I find my thoughts are never on possessions, but always on Christ and people. Ang iniisip ko ngayon ay wala na sa mga pag-aari, kundi na kay Kristo na lang at nasa mga tao. Tunay ang commandments ni God. First commandment and the greatest commandment of all, love God with all your hearts. And the second one, love others as you love yourself. At ang naging isip na lang daw ni Leona Bryant ay patungkol na lang kay Kristo at sa mga tao. At sabi ni Leona Bryant, tingnan ninyo ha, I consider it a privilege to live each day knowing I will die soon. What a difference it makes. Sabi niya, isang pribilehiyo na mabuhay na alam kong ako'y mamamatay na. Isa daw privilege. Bakit? Tumatalino. Tumatalino. Hanggat hindi natin alam ang brevity of life, ipupurso natin ang pinupurso ng mundong ito. Ano yon? Sige, kuha pa. Nakakuha na dagdag Sige, kunin pa yan. Agawan na. And we will play the game called the deceitfulness of riches. Now, don't get me wrong. Hindi naman si Lord anti-rich. Gusto ni Lord ngang ikaw ay magkameron. At sinabi ni Lord ang purpose, upang sumagana ka sa mabubuting gawa. Okay. Payag si Lord na mag-ipon tayo ng yaman. Payag siya. Pero hindi dito sa langit. Pero hindi dito sa lupa. Ang gusto ni Lord, mag-ipon tayo sa langit. Matthew 6:20. Store your treasures in heaven, where moths and rust cannot destroy, and thieves do not break in and steal. Doon daw tayo mag-ipon sa hindi makakain ng mga kalawang, hindi mananakaw, hindi mawawala. If we will only understand the real meaning of riches, lahat na nandito is not true riches. Lahat dito'y fake riches. Why? Because pwedeng masira, pwedeng mawala, pwedeng manakaw. Ang tunay na kayamanan is what we store in heaven. Now, kapag naunawaan natin ang brevity of life, magkakaroon tayo ng tamang pananaw sa wealth. Sabi ng 1 Timothy 6 verse 7, sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin naman tayong maiilabas na anuman. The richest man in the US long time ago was Rockefeller. Yan bago pa ngayon si Elon Musk na yata, kung si Warren Buffett, hindi ko na alam no? Noong namatay si Rockefeller, tinanong, magkanong iniwan niyang kayamanan? Ang sagot, lahat. Yes, hindi maiilabas. Lahat na kayamanan noong una ay nandito pa rin. Lahat ng gintong nahukay, nandito pa rin sa lupa, napalipat lamang ng lalagyan. Ang marami nasa central bank, pero nagbenta tayo ng marami, lumipat na sa ibang bangko ng ibang bansa. Palipat-lipat lamang ang kayamanan, pero narito pa rin sa lupa, walang nakapaglabas. Pero, pwedeng maipadala. Shopee. Pwede mong ipadala. Papaano na ipadala ang wealth sa pupuntahan? Mai-transfer ang wealth from lupa at dalhin mo sa langit. Kung nasa lupa ka pa man, ay ginagamit mo na ang wealth sa kaharian ng Diyos. Natatransfer mo ang wealth. Kaya maraming mayayaman sa lupa ang maboborn again o na-born again na pagdating sa langit ay hindi kayamanan. At maraming mahihirap sa lupa kung titignan mong na-born again, pagdating sa langit, napakayaman. Huwag ninyo akong, pagdating sa langit ito'y nasabi ko na ha.
ay anong ibig ko sabihin? Kung gusto mong maging matalino, makinig ng salita, gawin ito. Para pagdating doon, wag mo sasabihin, hindi mo naman sinabi, pastor, sa akin yan. Abay, baka maulit ko pa yung taon. Ay, 2024, pinirich ko yan. Second Sunday of November, diretso yan ng November. Yan ay part 2 ng Brevity of Life. Nakaupo ka, yan ang t-shirt mo noon, ang siya ka. Hear and obey. Sabihin mo sa katabi mo, kung hindi man ako don or donya sa lupa, sabihin mo, sisiguraduhin ko na ako'y donya sa langit. Number 4. Dito na tayo magtatapos. Pero ito po'y mahaba-haba yata. Those who know how to count their days will see things in proper perspective. Letter A. Napakaikli ng buhay para mamalimos ng pag-ibig. Closing prayer. Bakit ka magmamakaawa sa iba na mahalin ka? Gayong may Diyos na pinakamataas sa lahat ang nagmamahal sa iyo. Sayang ang panahong gugugulin mo. Kung may mga tao na gustong iwan ka, hayaan mo. Kaya ako hindi naglalagay ng tsak inyong pipicturean mawawala yan. Huwag piliting samahan ka, tawagan ka, i-message ka, mahalin ka, huwag. Tama na ang pagtingin sa iyong cellphone kung merong notification. Kung may taong lumayo sa iyo, hayaan mo kasi ang buhay mo ay hindi nakatali sa mga lumayo sa iyo. Sabi ng isa, tama na pastor, tama na. Nagsisimula pa lang ako. 1 John 2:19. They came out from us that it might be made manifest that they were not for us. For had they been of us, no doubt they would have continued with us. Sila lumayo sa atin kasi nakita lang na sila hindi natin, they are not for us. Dahil kung sila kasama natin, ibig sabihin, di sila kasama natin. Kung may tao na iniwan ka, ito'y sa kadahilan ng hindi talaga sila kadugtong ng destiny mo. At kung hindi sila kadugtong ng destiny mo, talagang di mo sila mapipilit mag-stay. Hindi sila masasamang tao. Hindi nga lang sila kadugtong ng destiny mo. Ang bahagi ng buhay mo na naging kasama sila ay tapos na. Hayaan mo na. Pastor, ay talaga namang itinarak mo Tapos inalis mo ang pagkatarak, nilagyan mo ng asin. Kailangang malaman mo kung ano ang ibinigay ng Diyos sa iyo, sinong itinalaga ng Diyos sa iyo. Kung sobrang effort, hindi mo kailangan yan. Huwag mamalimos sa pag-ibig. Hayaan mo. Sabi ng isa, hindi ko alam kung makakakain pa ng Dunkin Donuts mamaya. Kung may tao na hindi ka itinuturing ng tama, hindi ka minamahal pabalik, at hindi kita ang iyong halaga, hayaan mo. Bakit mo hahabulin ng sino man gayong si Jesus na nga mismo
ang nagmamahal sa iyo, ang pinakamataas sa halas. Ang habulin mo ay ang siguradong nagmamahal sa iyo at pinatunayan na ng Panginoong Hesus na siya'y namatay noong tayo'y makasalanan pa, minahal na niya tayo. Okay. Nag-iiba na ang pananaw? Nag-iiba na? Okay. Letter B. Napakaikli ng buhay para mainggit. Ang inggit ay malungkot sa tagumpay ng iba at nagse-celebrate naman sa kanilang kabiguan. Kabaliktaran ito ng sabi ng Diyos, Romans 12 verse 15, rejoice with those who rejoice, mourn with those who mourn. Ikaw ay masaya kapag ang iba'y masaya. Ikaw ay maging malungkot sa kalungkutan ng iba. Binabaliktad mo eh. Malungkot ka pag mayroong dapat silang pinagsasaya. At ikay masaya pag sila'y nalulungkot. Inggit ka. Magpasalamat tayo kapag ang mga tao sa palibot natin ay nagiging matagumpay. Kapag nakita mong may bagong sasakyan at dinededicate doon, sumama ka sa prayer, kamayan mo at sabihin mo, ang tindi ng biyaya ng Diyos sa iyo. Huwag yung patingin-tingin ka at sasabihin mong yung paborito mong marinig, gandang-ganda na sasakyan, di man bagay. Talaga rin mga inggit, tunay naman. Walang suutan eh. Pag hinayaan ang inggit na pumunta sa buhay mo, hindi ka sasaya. At yung bagay o anuman, relasyon, kung anumang meron siya na ikay naiinggit, hindi mo makukuha yon. Hindi mo makukuha ang kinaiinggitan mo. At kapag ang isang tao ay nainggit, ang sabi ng Bible, mabubulok ang buto. Proverbs 14:30, a heart at peace gives life to the body, but envy rots the bones. May mga sakit palang galing sa inggit. Hindi ho makita ng doktor eh. Ay, ako, kita ko, inggit ka. Isang translation ng Bible sa inggit ay having an evil eye. Iyang inggit, masamang mag-isip. May gagawin yung isa, magpag-iisipan ng masama. Inggit eh. Tingnan mo. At busina ng busina. Hindi na iniintindi ang mga tao sa palibot niya. Laging pinapakita lamang na siya may anong. Hindi mo naman alam yung emergency eh. Kaya naman nabusina. Pero may evil eye. Iisipan mo ng masama kasi inggit. Napakahirap ng inggit ha. Ang problema sa inggit ay basta lumalabas. Ayaw mo namang mainggit ay lumabas. Ano ang sabi ng Diyos? Noong nainggit si Cain, Cain, ayusin mo ang sarili mo. Kapag lumalabas ang inggit, ayusin mo ang sarili mo. At para labanan ng inggit, halimbawa, may dumating, yung babae, kaganda ka ng buhok, ba't ng aking hindi gayong? Ang sabihin mo, Lord, i-bless mo pa siya. Tingnan mo yon, ang ganda ng kanyang damit. Bagay sa kanya, yun inong binili ko, gayong-gayon, ba't hindi pareho? Ang sabihin mo, Lord, thank you, kasi nakakakita siya ng bagay sa kanya. Anong ibig ko sabihin? I-transform mo sa pasasalamat ang inggit. Pag may kinaiinggitan ka, gawin mong thanksgiving yon. Lord, salamat, binebless mo siya. Lord, salamat at siya'y masaya sa kanyang buhay kaysa mainggit. Okay? Napakaikli ng buhay para gugulin mo sa inggit. Okay? Letter C. By the way, bago ako pumunta sa letter C, hindi po pwedeng sabay na umiibig at naiinggit. They cancel each other.
1 Corinthians 13 verse 4, love is patient, love is kind, it does not envy. So kapag ikay naiinggit, ibig sabihin, hindi mo mahal yon. At para malabanan ng inggit, count your blessing. Nalimutan mo ang pagpapala ng Diyos sa iyo kasi nakatingin ka na lang sa pagpapala ng iba. Count your blessing. Kaya ang gusto ng Diyos, makita natin ang pagpapala niya sa iba't ibang paraan. Okay, letter C. Napakaikli ng buhay para i-please mo ang lahat ng tao. Pangitiin ng lahat ng tao, that is impossible. Hindi yun mangyayari. Kahit ang galing na, tingnan nyo ha, magpakita kayo sa akin ng vlogger o magpakita kayo sa, parang may vlogger dito si Aaron. Aaron, nasaan ka? Taas nga kamay. Hindi ko naman sinasabing isama mo ko sa iyong vlog. Wala akong sinasabing gano'n, ha? Gusto lang kitang ma-recognize. Nakuha mo na, ha? Okay. Magpakita ka sa akin ng vlogger o kung sino mang nag-post na walang nang bash. Laging meron. Dito nga sa ating mga messages, nakikita ko may nang babash pa rin sabi kapogi ni pastor. Sabi ko, tunay naman. Sa halip ng makita ang salita. Okay. Laging merong hindi mapiplis. Ha? Huwag mong targetin na lahat ay tuwa sa iyo. Napakaikli ng buhay para ikaw ay maapektuhan ng inimik noon o ng inimik na rin. Hayaan ninyo sila. Doon masaya Ay doon masaya, anong gagawin? Huwag kang magpa-epekto dahil hindi ka nandito para lahat ay matuwa sa iyo. Nandito ka para matuwa ang Diyos sa iyo. Yun lang. Basta lagi ang target mo, okay kayo ni Lord. Yun lang. At siya, the rest will follow. Nandiyan pa ba kayo? Napakaikli ng buhay para panghawakan ang mga galit at hinanakit. Hindi nyo napapansin, simula na ako'y magturo, lagi ko ito sinasama. Bakit? Pagkatapos na makapagpatawad, meron na naman Hanggat nasa lupa ka, hindi mauubos ang katitisuran. Nakapagpatawad ka na doon, hindi ibig sabihin nakapasa ka na. Kasi mamaya meron na naman. Ito ang aking point. Napakaikli ng buhay para magtanim ng sama ng loob. Pwedeng magalit. Pwede ka akong magkasala muna, mamaya hihingi ako ng tawad mamaya. Okay. Pwedeng magalit, 2 minutes, mamaya tapos na. Oo, pwede. Pero, kung pwedeng hindi, sobrang stressful ang merong hina-harbor na anger or tampo. Kung gusto mo ng buhay na napakalungkot, patirahin mo ang galit sa puso mo and welcome to a very lonely life. Napakasarap na ikaw ay nagpatawad. Na kahit banggitin sa iyo ay walang kaepe-epekto kasi hindi lamang pinatawad mo, sinunod mo ang sabi ng Bible na minahal mo. Amen? Hindi ko naman sinasabing yung pumalakpak ay may kinagalitang nagpatawad na. Hindi ko sinasabi Natuwa ka lang. Napakaikli ng buhay para hindi mo hanapin ang Diyos. Meron akong pinag-pray long time ago, hindi pa ako pastor, sinama ko ng tatay. At sabi, samahan mo ko ito at meron tayong pagpe-pray. Sama naman ako. Ay kamag-anak ng tatay ay matanda na. Sabi sa akin
kung ako'y pagagalingin ng Diyos ay ako'y maglilingkod sa Kanya. Para namang ang Panginoon ni talagang hirap na hirap sa paghahanap ng mga servant, ng mga lingkod. What is my point? Maganda naman ang sinabi niya, pero wag mo namang padatingin ng ubos na ang oras. Mga kabataan, mga youth natin, di yung mga papasturin. Lahat ng umattend ng leadership camp na lalaki, papasturin, At lahat na babae, asawa ng pastor. Hindi. Hindi, Dalawa lang pala pamimilian doon. Anong ibig ko sabihin? Huwag naman maglingkod sa Panginoon kapag ang natitira mong lakas yung kakaunti na kung sa buhay ng baterya ay lobat na. Tapos saka mo gagamitin sa paglilingkod. Ngayong malakas. Amen ba? Kasi napakaikli ng buhay para hindi mo paglingkuran at hindi mo hanapin ang Diyos. Napakaikli. Kailan ka magsisimula? And I'm telling you, halatang-halata ang mga taong inuuna ang Diyos. Halatang-halata. Bakit? Hindi naman pwedeng hinahanap mo ang Diyos nang hindi ka mahalata. Kita yan. Are you there? Hindi ko nasasabihin kung paano nakikita, alam mo yon. Conclusion na tayo. Now that you have heard the brevity of life, I pray that we will be wise. Realizing the brevity of life will make us more concerned of the time that we will stand before the Lord. Haharap tayo sa harapan ng Panginoong Jesucristo. Magbibigay sulit tayo ng ating buhay sa Kanya at kung papaano natin ginugol ang binigay niyang panahon, resources. Magbibigay sulit tayo. And yes, uulitin ko, only the people whom you touch for Christ and the things you did for the kingdom of God will go with you pag humarap sa Panginoong Jesus. Yon ang dala mo. Yon ang kasama mo. The people you touch for Christ. Kaya, church, and even our members online, influence people within your sphere. Let them be touched by God through your testimony, through your lives. Yun ang madadala natin sa langit. Thinking about the brevity of life, maikli ang buhay. I want you to understand, just a matter of time, haharap tayo sa Panginoong Jesus. Haharap tayo. Hayaan mong pag humarap ka ay hindi ka nahihiya sapagkat sa abot ng kaya mo ay ginawa mo ang lahat para ikaw ay makatulong sa paglaganap ng kaharian ng Diyos sa lupa. Na sa abot ng kaya mo ay iyong pinakilala ang Panginoong Jesus sa mga taong maaabot ng iyong salita at ng iyong impluensya. At hindi ka mahihiya sapagkat pag humarap ka sa Panginoon ay meron kang maiisulit. Ito po, Panginoon, ang pinaggamitan ko ng pera ko. Ito po, Panginoon, ang pinaggamitan ko ng oras ko. Ito po, Panginoon, at ang sasabihin ng Panginoon sa iyo, well done, my good and faithful servant. Enter the joy of your King. So, church, use your time, use your resources, use it for the glory of God. Come on, church, and we will use our time now to worship God. Heal my heart and make it clean. Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you have loved me. Break my heart for what breaks yours.
makes us wise. Kung alam mo na ginugugol mo ang oras mo ng walang saysay, ginagamit mo ang sa iyong stewardship, yung mga pinagkatiwala ni Lord sa iyo, ay nagagamit mo naman sa hindi mahalaga, ask forgiveness. Ang Diyos naman ay mapagbiyaya, siya na may nagpapatawad. At humingi ka ng biyaya na ituwid ang iyong landas. Ngayon nakikita mo na kung ano ang mahalaga, nakikita mo ang buhay ay maikli lamang, hingin mo sa Panginoon na magawa mo ang mahalaga at maituwid ka. Come on, close your eyes. Okay, I will lead the prayer. Father God, patawad po sa mga sinayang kong panahon, sinayang kong resources, sinayang kong lakas, na hindi ko ginawa, hindi ko ginugol sa mga bagay na mahalaga. Turuan mo ako, Panginoon, na ang aking magawa ay mga bagay na madadala ko sa langit, mga bagay na magpapangiti sa iyo. Tulungan mo ako na mapalaganap ang iyong salita at maimpluwensyahan ang maraming tao na makakilala sa Panginoon. Tulungan mo ako, Panginoon. Heal my heart and make it clean. Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you have loved me. Break my heart for what breaks yours. Everything I have for your kingdom's cause. As I walk from birth into eternity. Ang Diyos ay naghahanap ng taong magiging kaisa niya. Naghahanap ang Diyos ng taong magiging kaisa niya sa kanyang interes, layunin, agenda dito sa lupa. Tumitingin siya sa puso. And I pray, makita ka niya na nagsasabing, ako yon, Panginoon. I want to be one with you, one with your purpose, one with your interest, one with your layunin. Ako yon, Panginoon. At sabihin mo ngayon, Panginoon Diyos, gamitin mo ako. Gamitin mo ako for your glory. Sabihin mo, Panginoon, kaisa ako. Kasama mo ako sa ginagawa mo sa lupa. Help me. Heal my heart, oh, make it clean. Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you have loved me. Break my heart for what breaks yours. Everything I have for your kingdom's cause. As I walk from birth into eternity. Jesus said, the harvest is plenty. The harvest is plenty. But the workers are few. And sabi niya, ask the Lord of harvest
to send the workers. At ako'y mananalangin ngayon sa Panginoon na ito na ang mga workers. Father God, send your workers. Ipadala mo ang mga taong kaisa mo sa iyong layunin sa lupa. Ipadala mo ang mga tao na ang iniisip ay ang iniisip mo. Ang mahalaga ay ang mahalaga sa iyo. Ipadala mo kami, Panginoon. Ipadala mo ang JA1 Rosario. Ipadala mo ang mga lahat na nasa online members. Suguin mo kami, Panginoon. Tulungan mo kami. And I pray, O Lord God, na makakapag-ipon kami ng kayamanan sa langit. I pray, Lord God, na magagawa namin ang aming destiny. Help us. This we pray. In Jesus' name. Amen.